basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcore. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcore. 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 Yo, what up? What up? Ito mumulan yung lingkod, Kalbong Bordado. Yo, meron tayong bago, mainit-init na topic na i-review na nagmula pa sa idol nating si Tattoo Sport PH. Yun. Maraming salamat Tattoo Sport PH sa update na to regarding kay Andy Gimao. Gimao ba? Tama ba ang pronunciation ko? Basta sa idol natin si Andy Himao or Gimao ay isa sa mga new prospect natin na sumusubok ay pagsapalaran sa United States para makapasok sa Division 1 ng NCAA. Yan. Hindi ako nagkakamali, NCAA yung ano niya, Division 1, collegiate game yan. Isa sa mga pioneer na nagbibigay ng mga NBA player. Siyempre, yon. Ito ang kanyang update. Sabay-sabay natin panoorin. Subscribe kayo kay Tattoo Hoops ay Tattoo Sports PH. Yon, subscribe kayo kay Tattoo Sports PH. Click nyo notification bell para update kayo sa mga update, laro, upcoming games. At siyempre sa what do you call that? Yung proseso ng pagbibuild ng pangarap ni Andy Gimao yan. Or Andy Gimao. At syempre, subscribe din kayo sa akin, guys. Kung di pa kayo nakasubscribe, di ba? Para update din kayo sa mga ganitong klaseng reviews, di ba? So yun, sabay-sabayan simulan. Wala man tayo hinihintay. Mga kaibigan, welcome back. Ito pag-uusapan natin ang Gilas Pilipinas sa Asian Games. Talo sa Jordan, mga kaibigan. Paano ba naman? Yung sakit ng Gilas noong FIBA World Cup ay hindi pa rin nalulunasan hanggang ngayon. Ano nga ba yung sakit ng Gilas Pilipinas o problema? Papaliwanag ko yan maya-maya, mga kaibigan. Pero Yung sakit nila, nagpapatambak agad sila, tapos maghahabol sila, ganun. Dapat tambakan nila yung kalaban, hindi sila naghahabol, di ba? sa ating pagkatalo dito si Jordan, ang dami na naman pong nasasabi ng mga fans. Ito, may nagsasabi, hindi na si Coach Otreyes ang coach dyan. Tama naman. Ito, si Brownlee na yan, hindi na si Clarkson. Tama naman. Mga kaibigan, mahirap po i-compare yan kasi ito magkaiba ng players. So ito, pinakapumukaw ng attention ko. Nagpatalo daw ang Gilas dito sa Asian Games sa laban sa Jordan para iwasan ang China. Diyos ko, maniwala kayo sa akin, mga kaibigan. Hindi po nagpatalo ang Gilas. Hindi yung papatalo ang Gilas para lang dun, di ba? Talagang sadyang malakas lang talaga ang Jordan. Di ba? Yun ito, malakas lang talaga ang Jordan. Talagang talo tayo. Bakit? Bakit natin iiwasan mga kaibigan ng China? Kahit ano naman mangyari, makakalaban din natin sila sa dulo. Kung nanalo tayo sa Jordan, hindi mahihirapan ng ganito ang Gilas Pilipinas. Makakapasok agad sila sa quarterfinals. So ngayon, natalo po tayo, ito yung nangyari, ito yung mangyayari, ito yung problema. Dadaan tayo sa qualification round, kalaban ang Qatar. So extra game yan mga kaibigan. Kapag natsambahan tayo dito, ay matik laglag na po ang ating Gilas Pilipinas. Ang isa pa, walang pahinga ang mga players. Ito mga kaibigan, may laban ng October 2 sa Qatar. October 3, kapag nanalo tayo sa Qatar, kalaban natin October 3 ang Iran. Pag nanalo tayo doon mga kaibigan, may game tayo sa semis October 4. So ibig sabihin, sunod-sunod mga kaibigan ang games ng Gilas Pilipinas ng dahil dito sa pagkatalo sa Jordan. So ibig sabihin, may extra game na tayo na posible po tayong matalo at the same time. Pagod na mga players natin bago pa makarating doon sa final. So ngayon mga kaibigan, pag-usapan na po natin yung matagal ng sakit o problema ng Gilas Pilipinas. Ito yung nakikita ko talaga. Sa international games, kaya hirap talaga tayo manalo. Lalo na medyo malakas ang kalaban. Matagal ko na ito sinasabi kulang po tayo sa shooters, especially sa 3-point line. Sa World Cup pa lang mga kaibigan, kahit nyo naman mga 3-point line natin. Naalala ko nung sa World Cup noon, yung sa FIBA World Cup noon, nung lumaban yung Pilipinas. Ang daming shooter noon, yung batch nila nila Mighty Mouse, si Jimmy Alapag yan.
Gabe Norwood. Napakadaming shooter nun. Alam ba lahat ng mga team na kalaban ng Philippines na muntik-muntik na lang talunin. May tinalo sila isang bansa. Hindi ko alam kung anong bansa yun. Basta nakalimutan ko na eh. Yung mga negro. Malakas na team yun. Yung malakas na team. Sobrang lakas pero tinalo ng Philippines yun. Tsaka yung ibang malakas na team kagaya ng mga Italy. Muntik-muntik silang talunin ng Philippines. Humabol lang yung mga bansa na yun sa Philippines. Kasi nga, hirap sila sa Philippines kasi napakaraming shooter ng team na yun. Sabi ko nga, ilan yung muntik lang talon, yung team nila Luis Escola, yung Italy ata yun. Tapos yung team nila Puerto Rico ata yun, yung team nila JJ Barea. Talo talaga sa kanila yun, sa gilas yun. Nag-collapse lang nung huli. Lamang na lamang yung gilas doon, first hanggang fourth quarter. Talagang bumigay lang nung huling ganong kalakas ang gilas noon. Kasi hindi sila matangkad, hindi silang malaki sa kanila. Isa lang yung ibabaw yung laki, yung naturalized nila, yung negro na magaling mag-dribble, nakalimutan ko na pangalan nito, basta yun, NBA player rin yun eh, yun lang yung big man nila, tapos iba, puro mga locals nila, puro shooter, mga liliit lang, pero mga shooter, Jimmy Alapag yan, Gabe Norwood, Terence Romeo, mga ganyan. Kailangan talaga ng shooter, mahalaga yung shooter talaga, kahit di ganun katangkaran pa sa shooter. Abay-rapan ng kalaban yan. Diba mga kaibigan, sa 5 games nga, 29% lang po tayo sa 3-point line. Mababa yan mga kaibigan, kaya hirap po talaga tayo sa international games natin. Lugi po tayo sa shooting eh. Gaya dito sa laban natin kahapon sa Jordan mga kaibigan. Anong 3-point shooting ng Gilas? 16.7% sa 3-point line. Hindi talaga mananalo mga kaibigan ng ganyan lang. Saan sa palagay mo? Mananalo ba yan? Yes, may shooters nga tayo sa lineup. Ngunit ano nangyari? Oftana hindi gumana. 0 points in 28 minutes. Lassiter and Tolentino na bangko ni Coach Steve. Kaya naman lalo po ako nang hinayang kay Terence Romeo. Shooter na tested pa sa international stage. Nakapag-ensayo na, hindi lang pinayagan ng organizing committee ng China. Ngayon, bigyan ko na po kayo ng mabilis na update kay Andy Himaw, ang kababayan natin. So ito na nga, update kay Andy Himaw yun. Salamat Idol Tattoo sa update sa Gilas. Ito na kay Andy Himaw na ang ating batang prospect na promising talaga yung karir at pati yung talent nasa kanya na lahat. Sa Amerika na napalaban kanina sa team na NBA Academy dito sa Miami, Florida. Limitado po ang nilabas nila na highlight sa game na ito ni Andy at wala pong official stats. Pero base dito sa madaming clips na pinost nila, off the bench ang kababayan natin at hindi mahaba ang playing time. Naka-rebound siya dito ng solid mga kaibigan. Umatake ito dire-diretso mga kaibigan ha. Ito pasok ang tira ng kababayan natin. At na-block din pala dito ang kababayan natin ng isang big man ng NBA Academy. Ang good thing, kahit hindi siya masyadong nagamit sa game na ito o hindi nakapuntos ng madami, nanalo na naman sila dito mga kaibigan. Kaya naman sila po ang lalaban bukas sa finals ng event na ito. Makakalaban niya, number 1 NBA prospect na si Cameron Boozer. Sana bukas, mas magamit natin. Sana maganda yung maging performance niya para lahat. Kasi maraming scout yan, sigurado. Cameron Boozer, number 1 yan. Prospect yan sa sa NBA na makakapasok. Yung mga top prospect. Kasi sa Amerika kasi, nasa collegiate pa lang o nasa high school pa lang, na-monitor na nila yan, kaya binibigyan na nila ng mga posisyon kung pang ilang number ka, yun si Cameron Boozer, may kambal yun eh, nasa isang team. Nasa top prospect yan, top 1 nga yun eh, si Cameron Boozer from high school eh. Ngayon nasa Kentucky, magkapatid na yan. Pabayan si Andy? Anak pala sila ni Carlos Boozer, NBA player noon ng Chicago Bulls. Pakita niya ang laro niya. Good luck sa'yo Andy, kaya mo yan, do your best and God bless. Yun, good luck sa'yo Andy Himaw, Himaw, or yun, good luck sa'yo Idol Andy. Sana makuha ka ng mga collegiate team dyan at sana mapakita mo yung best mo sa buong mundo. At sana yun, bilang ka sa mga nangangarap at sana matupad mo yung pangarap ng mga Pilipino magkaroon ng natural born Filipino NBA player yan. Maraming salamat Tattoo Sports PH sa update na yan kay Andy Himaw at syempre sa Gilas. Yun, subscribe nyo si Idol Tattoo Sports PH. Click nyo na notification bell para update kayo sa mga sports happenings and event. Syempre, subscribe na rin kayo sa akin kung hindi pa na-subscribe para sa mga ganitong uri ng reaction and reviews. Yun. Maraming salamat mga kabokal. Yeah, I'm out.